Sa gatas ng utaw o soy milk, marami tayong magagawang produkto. Isa nito ang tinatawag natin na yuba or bean skin. Ang bean skin ay ginagamit na pambalot pag gumagawa tayo ng tinatawag natin na kikiam. Ito ay ginagamit din sa paggawa ng tinatawag natin na vegetarian tofu omelette. Maraming paggagamitan ang bean skin or yuba. Pag ito ay presko, ginagamit ito as parang veggie chicken or veggie makdak. Depende lamang sa gustong pagluluto. Ito rin ay tinutuyo. Pag tuyo, ito ay piniprito at ginagawa ring chips. Ito ay ginagawa sa ibang bansa katulad ng China at Japan. Dito sa atin sa Pilipinas, yuba pa lang ang ating produkto dito na ginagawa. Paano ginagawa ang yuba? Pagkukuluin lamang ang gatas hanggang magkaroon ng tinatawag nating film sa itaas. Idampi natin ang ating barbecue stick at tingnan kung buo na yung film. Huwag pababayaan na kumulo ng husto ang gatas at masisira ang ating yuba. Ating ngayon ilulusen sa sides ang yuba at ating susungkitin ng ating barbecue stick. Medyo fold natin ng kaunti ating barbecue stick para maganda ang pagkuha ng yuba. Ito na po ang ating yuba. Napakaganda ito kung fresh. Pwede natin ipagsama-sama makapal hanggang at least 1 pulgada o 1 inch. At pwede natin i-fold at gawing veggie chicken. Ginagamit po ito sa mga Chinese recipes and dishes. Ito po ay patutuyo natin ng ganito. Pag ito'y tuyo na, ito pa ay pwede nating panggamit as pambalot sa kikiam. Pwede rin po natin ipambalot as sa lumpia, as I said, sa tofu omelette. Para magkaroon na po ulit ng yuba ang ating soy milk at atin po itong papaypayan ng bahagya. Makikita po natin na dahan-dahan na may parang manipis na parang plastic na nagpuporma sa taas ng ating soy milk. Ating idadampi ang ating barbecue stick. Tinitingnan natin kung nababasa ba siya o hindi. Pag hindi siya nababasa, ibig sabihin, meron ng film na nagpo-form. So, dahan-dahan, huwag natin pabayaan kumulo ang ating soy milk. Simmer lang po siyan. Ito na po, meron na naman po tayong another film. No? Ilulusen po natin yung edges ng ating yuba sa gilid ng ating kaldero. Mas maganda sana kung kawa. Kung gusto nyo maganda ang kulay ng yung yuba, pwede po natin lagyan ng annatto seeds or annatto powder o tinatawag natin atsuete. So, atin na po ipipick up ulit ang ating yuba. Atin na naman po siyang ipatuyo. Ngayon, kung gusto nyo siyang fresh, ipagdikit nyo ang yuba para kumapal. Kung gusto nyo naman pambalot, i-dry nyo ng individual. So, ito po ang pamamaraan natin sa paggawa ng yuba o pambalot ng kikiam. Ang yuba ay napakamura kung ating kapag gagamitin. Maganda siyang gawing negosyo, sa totoo lang. Meron po akong sample ng yuba dito na ito po ay nagawa natin. Kung sa kawa natin niluto, ganito po siya kalaki. Nabibili po ito sa supermarket o sa mga palengke. Ito na po yung pambalot. Ang halaga po ng bawat isa sa retail ay 4.25 o 4 na piso at 25 sentimos. Masarap po itong gawing iprito nyo lang ho as is. Iprito nyo siya, eh masarap na ho kasi may sarili na po siyang lasa. Maalat-alat po ang yuba. Kung gusto nyo, mas resilient ang yuba nyo, gagawin nyo maalat ang inyong soy milk.